Tony, magandang hapon. Isang araw matapos makabalik mula sa ASEAN Summit sa Malaysia, biyahing South Korea naman. Ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting. High stakes anya o malaki ang nakasalalay sa meeting na ito dahil ang APEC region ay 46% ng pandaigdigang kalakalan ng goods at commercial services at siya rin pinagmumula ng 61% ng global GDP. Kaya naman ang paglago ng APEC region direktang naka-apekto sa mga oportunidad at kapakanan ng mga Pilipino. Hindi rin daw ito karaniwang APEC meeting dahil kasalukuyan nagpupulong si US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, leader ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. At anumang kalalabasan ng pulong ng dalawa ay may direktang epekto o ripple effect, ika niya, sa ekonomiya ng lahat ng bansa sa mundo. Sa kanyang pagdala sa APEC, balang ibida ng Pangulong Pilipinas bilang isang investment destination. Makakasalamuha rin niya ang Filipino community sa Busan, South Korea sa kauna-unahang pagkakataon. Kasabay ng pahikayat sa pamumuhunan, ang patuloy anyang paglilinis ng korupsyon sa burokrasya dahil tanging ang transparent na gobyerno anya ang makaring lumikha ng matatag na ekonomiya. Kasunod ng kanyang utos sa DPWH na ibaba ang presyo ng mga proyekto ng 50%, ipinag-utos din niya ito sa DepEd, sa DILG, sa DOH, sa DOTR, at sa National Irrigation Administration na sundin ang parehong pricing system. Ibig sabihin, ibaba ng hanggang 50% ang presyo ng kanilang mga proyekto. Ang matitipid, mapupuntaan niya sa mga proyektong totoong nakapagpapaangat sa buhay ng mga Pilipino.